Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay tinatawag na Linggo ng Pentecostes. Sabihin nyo nga po, Pentecost. Kung ang Ascension na ipinagdiwang natin nung nakalipas na linggo, yan yung ika-4 na pong araw o 40 days. Umakyat na si Kristo sa ika-4 na pong araw matapos na siya ay mamatay at muling mabuhay. Ang Pentecost naman o Pentecostes mula sa salita na Penta, 50 days matapos ang pagdiriwang nga natin ng Pasko ng muling pagkabuhay. Kung kaya't ito na rin po ang huling araw o huling linggo sa tinatawag nating panahon ng Pasko ng pagkabuhay. Bukas, itutuloy na natin yung tinatawag na mga karaniwang panahon. Bagamat nagsimula na tayo bago yung season ng Lent at Easter nung una hanggang ika-7. Kaya sa susunod, sa Malunes hanggang sa susunod na mga araw, yan po ay ika-8 araw na ng karaniwang panahon o ika-8 linggo ng karaniwang panahon. Kaya ang pag-akyat ni Jesus sa langit ay siya namang pagbaba ng Espiritu Santo na hudyat naman ng pagsisimula ng misyon na iniaatas sa mga alagad at pinapaalala din sa atin na mayroon tayong kabahagi sa misyon na sinimulan pa ng mga alagad at yan ay ang magpahayag ng mabuting balita. Pero bago tayo magpahayag, katulad ng mga alagad, kailangan muna natin tanggapin ang Espiritu Santo. Ipinangako ito ni Jesus na sa kanyang pag-akyat, bababa ang Espiritu Santo para gabayan ang mga alagad sa kanila pong pagpapahayag ng mabuting balita at yung bilin ni Kristo na binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Okay po ba? Naintindihan po ba? Naintindihan nyo ba ang aking pagsasalita? Kasi mahalaga po yun, na hindi lang basta salita ng salita. Kailangan din na uunawaan ng mga nakikinig. Sa ating pong ebanghelyo, sa pagsisimula ng mga alagad, binigyan sila ng Espiritu Santo. Kasi hindi madali ang magpahayag ng mabuting balita. Kailangan nagtataglay ang isang tao ng Espiritu Santo. Ngayon, sa Ebanghelyo, ang sabi ni Kristo o sabi sa pahayag, matapos hingahan ni Jesus ang mga alagad, matapos sa ipagkaloob, kaya nga sabi ni Kristo, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kasi ano ba ang dulot ng Espiritu Santo sa tao? Ano ba ang dulot nito sa ating lipunan? Una, sabi ni Kristo, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Dahil hindi magiging madali ang misyon na gagawin ng mga alagad kung kaya't pinagkalooban sila ng Espiritu Santo. Kasi halos karamihan sa mga alagad na ito ay makakaranas o nakaranas ng matinding pang-uusig. Halos lahat sila ay pinatay dahil sa pagpapahayag ng mabuting balita. Ganun pa man, nagawa pa rin nilang patawarin ang mga nagpapahirap sa kanila. Kung iniisip mo, Father, hindi ko po kayang magpatawad. Kung tutusin, hindi naman sa hindi kaya, sadyang ayaw lang natin
magpatawad. Kasi kung nasa atin nga ang Espiritu Santo, kakayanin mong magbigay ng pagpapatawad. Pero nandoon pa rin, nasa iyo ang bigat, maging ang responsibilidad. Nasa iyo ang desisyon kung magpapatawad ka o hindi. Okay po tayo? Okay. Pangalawa, sabi sa unang pagbasa, nang lumapag ang Espiritu Santo sa mga alagad sa anyo ng dilang apoy, sila ay nakapagsalita ng iba't ibang wika o lengguwahe o dialect. At hindi lang basta nakapagsalita, sila ay nauunawaan ng mga nakakapakinig sa kanila. Kaya nga sabi, namamanga sila. Paano sila nakakapagsalita ng iba't ibang wika tapos naiintindihan natin? Kaya ang kaloob ng Espiritu Santo na kailangan din natin magpasa hanggang ngayon ay pagkaunawa. Tanungin niyo nga muna yung katabi ninyo, nauunawaan mo ba ako? Sige nga. Kasi kung hindi, baka kailangan nyo talagang magdasal sa Espiritu Santo. Kasi baka masamang espiritu ang naririyan. Kung sa pamilya walang pagkakaunawaan, baka kailangan talaga ng Espiritu Santo. Kung sa pamilya hindi magkaintindihan, baka espiritu ng alak ang naririyan. Baka masamang espiritu ang naririyan. Kasi pagkaunawa, ang kaloob ng Espiritu Santo o sa taong nagtataglay nito. Kaya nga yung lagi ko pong paalala, lalo na sa mga nasa simbahan, yung mga charismatic, na minsan naririnig ko kapag nagpi-prayer meeting, yung siya, ano nangyayari doon? Kasi dapat naiintindihan Hindi komplikado ang Espiritu Santo. Dapat naiintindihan. Kaya kung medyo hindi na naiintindihan ang pinagsasasabi, baka may sapi na tayo ng masamang espiritu. Okay pa ba? Ako ba naiintindihan pa? Mamaya, Kasi hindi lang basta yung ang galing mong magsalita, ang galing mong mag-pronounce, ang ganda mo pakinggan. Hindi lang yun. Kailangan, naiintindihan ba ako ng mga nakikinig sa akin? Kaya isa yan sa mga tinuturo sa seminaryo. Hindi lang basta theology, hindi lang basta yung ganito, kundi paano din i-relay na maiintindihan ng tao, ng mga nakikinig. Pangatlo, ang sabi sa ikalawang pagbasa, paalala ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, na kailangan natin i-acknowledge, kailangan mong kilalanin. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, magaling ka naman. May talento ka, may husay ka, mayroon kang maiko-contribute, meron kang maibibigay. Kasi merong kaloob ang Espiritu Santo sa atin. Iba't iba ang kaloob na ibinigay sa atin. Kapag may isang taong inangkin ang lahat ng talento, hindi na Espiritu Santo yan. Kapag mayroong isang tao ang nagsasabing, kaya kong gawin lahat yan, kaya ko yan, eksperto ako sa lahat, hindi na Espiritu Santo yan. Masamang espiritu na yan. Kaya kailangan mong i-acknowledge yan. Wag lang yung sayo. Okay, magaling ka na, okay. Pero kung hindi mo i-acknowledge ang galing ng iba, medyo pag-isipan mo na mabuti. Kasi hindi naman lahat ng possession, nanginginig-ginig ka na, ganyan. Hindi ganun ang lahat ng mga sumasanib. Kaya, ingat
Kaya maging sa simbahan, pinapaalala natin, halos lahat na ng organisasyon, gusto mo, miyembro ka. Gusto mo, kasali ka sa lahat ng organisasyon. Kaya pwede rin tingnan, alam mo, baka yung presensya mo nagiging dahilan ng kaguluhan sa isang organisasyon. Kaya kailangan mo matukoy, ano ba ang karisma ko? Ano ba ang talento ko? Ngayon naman, kung meron ka, tapos hindi mo ibinabahagi, sinusuppress mo, minamaliit mo ang Espiritu Santo. Yung bang pag sinabi, hindi ko kaya, sinubukan mo na ba? Trinay mo ba na baka dito ka effective? Baka ito ang iyong karisma, ginawa mo na ba? Kasi baka puro ka naman reklamo. Minsan, pag nagmimisa tayo, no? Ay, ayoko pong tumanggap ng komunyon sa mga lay minister kasi nanginginig na yan eh. No? Ba't hindi ka sumali? Tal, malakas ka pa. Isa, magre-reklamo kayo. Pati hindi ko maintindihan yung lector, yung naman nagbabasa. Eh, matatanda na eh. Ba't di ka sumali? Bakit di mo subukan? So lahat tayo mayroong kaloob na natanggap at binigay ng Espiritu Santo. Kailangan mo lang din naman tuklasin at alamin para nang sa ganon, magawa natin yung bahagi natin. Bahagi lang naman ng misyong magpalaganap ng mabuting balita. Kaya sana po, sa pagdiriwang natin ito, sinasama din natin na nawa magpagabay ang ating mga senator sa kanilang mga gagawing mga hakbang. Kasi sila hindi magkaintindihan. Sila hindi magkaunawaan. Forthwith nga lang, kanya-kanyang definition pa. Kaya baka napakaraming masasamang espiritu na nasa Senado na kailangan natin ipagdasal para mas maging malawak ang kanilang pangunawa at iba't iba man ang kanilang mga partido, hindi yan hadlang para sila magkaisa. Magkaisa, no? Paano sa mga senator natin, no? Mga may bago ng committee. Magkaisa naman kayo. Pababain nyo naman yung singil sa kuryente. Dumoble na naman. Tumaas na naman tayo kayo. No? Nung last month, ang taas na, nagtanggal ka na lahat, halos alisin mo na lahat ng aircon, mas tumaas pa ang singil. Ano bang Espiritu Santo ang nararayan? O ano bang Espiritu? Kaya wag din tayong mawala ng pag-asa, ha? Wag din tayong panghinaan ng loob dahil ang pangako ng Diyos, hindi tayo pababayaan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amen?